Samantala, balikan natin si Lala Babilonia tungkol sa pagtulak ngayong araw ni Pangulong Duterte sa Laos kung saan bilang sa mga prioridad na pag-uusapan ay ang human trafficking, peace and security at ang issue ng illegal na droga. Lala. Magandang gabi, Aljo. Ayun nga, kaninang bandang alas 4 ng hapon, lumipad na patungong Laos si Pangulong Rodrigo Duterte upang makidalo sa ika-28 and 29th ASEAN Leaders Summit. Nanggaling siya mismo dito sa aking kitatayuan ngayon sa Davao International Airport. Ating nakita kanina ang mga miyembro ng kanyang gabinete sa kanyang pre-departure statement, sina Presidential Spokesperson Ernesto Abella, Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, Peace Secretary Jesus Doresa, Trade Secretary Ramon Lopez, Defense Chief Delfin Lorenzana, Finance Secretary Sonny Dominguez at Communications Secretary Martin Andanar. Nandoon din sina dating MMDA Chief Francis Tolentino, Senator Alan Peter Cayetano, Lieutenant General Leonardo Guerrero, ang Commander ng Eastern Mindanao Commando East Mincom, Salvador Panelo at Executive Secretary Salvador Medialdea. Isa sa mga highlight ng pagpunta sa Laos ni Pangulong Duterte ay ang pagpasa ng ASEAN Chairmanship sa Pilipinas sa araw ng Setyembre 8. May isang oras lamang po na distansya ang Vientiane, Laos sa Pilipinas, kaya malamang po ay nandoon na si Pangulong Duterte sa mga oras na ito. Kinabukasan, ika-6 ng Setyembre naman ang opening ceremony ng 28th ASEAN Summit, habang sa ika-7 araw ng Setyembre naman ang ika-29. Magtatapos ang naturang pagtitipon sa ika-8 ng Setyembre at isang karangalan na itinuturing ng Pangulo ang pagpasa sa Pilipinas ng ASEAN Chairmanship sa araw na yon. Sa kanyang unang beses na pakikipagpulong sa mga ASEAN leader, prioridad ni Duterte na talakay ng issue ng pakikipagkalakal, human trafficking, kapayapaan, terorismo, karapatan ng mga migrant worker o OFW sa ibang bansa, at ang pagwakas ng transshipment ng illegal na droga sa Pilipinas. Giit ni Duterte, paninindigan niya ang kanyang kampanya laban sa illegal na droga sa mga leader na kanyang makakaharap. Nauna nang sinabi ni Duterte sa kanyang mga nakaraang preskon na mas mamarapati niyang magkaroon ng face-to-face bilateral talk sa China hinggil sa agawan ng teritoryo. Ngunit kung mababanggit umano ito sa summit, ay handa siyang ipresenta ang kanyang side. Pagkatapos ng ASEAN Summit, Aljo, didiretso naman si Pangulong Duterte sa Indonesia upang makipag-usap kay President Widodo tungkol sa bilateral relations ng naturang bansa at ng Pilipinas, lalo pagdating sa kalakalan. At pagdating naman sa nakapataw na death penalty sa ating kababayan na OFW na si Mary Jane Veloso, sinabi ng Pangulo na kakausapin niya in a respectful manner si Widodo. Ngunit kung ano man ang magiging desisyon ng Indonesian President ay irerespeto niya ito. Gayunpaman, kanyang binigyang linaw na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, gagawin niya ang kanyang parte upang tulungan si Mary Jane Veloso. At yan lamang, Aljo, ang pinakahuling balita dito sa Davao City. Para sa PTV News, ako si Lala Babilonia. Maraming salamat, Lala Babilonia. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.